Kaugnay po sa paanyaya ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, kay Senator Rodante Marcoleta na sumama sa pagbisita sa Kalayaan Island Group. Kausapin na po natin mismo si Commodore J. Tariela. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Hello, good morning, Miss Tony, and magandang umaga din po sa inyong mga taga-subaybay ngayong umaga. Opo, gaano ho kayo kaseryoso sa inyong imbitasyon kay Senator Rodante Marcoleta at maging kay Congressman Paulo Marcoleta na sumama nga ho dito sa Maritime Domain Awareness Flight sa Kalayaan Island Group? Well, I'm very serious, no? There's not something na binanggit ko publicly para mag-joke lang. I really wanted to bring Senator Marcoleta and Congressman Marcoleta, the Marcoleta father and son duo, para malaman nila, no? Na sa Pag-asa, may mga kabataang Pilipino rito, may komunidad ng mga Pilipino. At ito ang pinaka-importanting dahilan kung bakit ito tinitindigan ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Coast Guard at hindi ito dapat ipamigay. At may nakipag-ugnayan na huba sa inyo mula po sa kampo ng senador? So far, wala pa tayong nare-receive, no? I never heard any pronouncement kahit man media interviews kay Senator Marcoleta and Congressman Marcoleta, whether they are willing to join the Maritime Domain Awareness Flight or they're going to charter their own aircraft papunta ng Pag-asa. Pero kayo po mismo, dito sa mga naging pahayag ni Senador Marcoleta, which he denied, na sabi niya na splice lang daw yung kabuuan ng ganyang gustong sabihin, ano ho ba ang inyong tingin tungkol po dun sa naging pahayag niya? Alam pa rin sa akin, Ms. Tony, no? Removing my uniform or speaking as not part of the Coast Guard or any uniform service. Bilang Pilipino, nakakadismaya, nakakagalit, nakakadisappoint. Bakit tayo mayroong isang elected member in the Senate and Congress na ganitong magsalita na tila winawalang bahala ang ating posisyon pagdating sa West Philippine Sea. Okay. It's very disappointing. At kayo ho, ano naman ang posisyon nyo dun sa dinagdag pa ho niya, no? Sabi ho ni Senator Marcoleta na ang gusto raw niyang ipunto sa kanyang pahayag ay magbigay ang Pilipinas ng mapa sa United Nations para maisama daw ang West Philippine Sea sa International Hydrographic Organization para maipaalam sa buong mundo na inaangkin nga natin ang bahagi ng high seas kabilang ang Kalayaan Group. Alam mo, sa totoo lang, Miss Connie, sino pa ba sa mundo ang hindi nakakaalam na meron tayong ipinaglalaban sa West Philippine Sea? I don't think that is the real intent of Senator Marcoleta. The transcript of the commission appointment where he said to give up Kalayaan Island Group is very clear. Ano sa tingin ninyo, sir, ang kanyang intent kaya? Well, para sa akin, siya dapat mag-explain niya, no? Na bakit tila baga ang pagsasalita niya ay imbis na kundinahin ang illegal at agresibong paggalaw ng China ay tila umaayon sa interest ng People's Republic of China at ina-undermine ang ating posisyon. Okay. Reaction niyo naman po dun sa puna, no, ng kanyang anak na si Congressman Paulo Marcoleta na ano raw ba daw ang pakay ninyo, no, sa pag-iikot sa mga eskwelahan? Pagbabantay at pagprotekta raw dapat sa dagat ang inyong tinututukan. Ang daming alam ni Congressman Marcoleta. Kung ako sa kanya, samahan niya ako. Tapos makinig siya sa pag-uusap tungkol sa West Philippine Sea para mas maintindihan nilang magtatay. Okay. Ito ho bang pag-iikot nyo sa mga eskwelahan, is it part of educating yung mga kabataan po? Dahil meron ding panukala na isama na ang tungkol po sa WPS curriculum. Well, una sa lahat, no, we have close coordination with the Department of Education kung saan ini-engage din natin ang mga public school teachers na nagtuturo ng 4th grade, 6th grade, and 10th grade in preparation for the newly approved na curriculum, no, nitong coming school year about the West Philippine Sea para sa mga public school teachers. Secondly, I really support, no, itong paninindigan ni Senator Erwin Tulfo na isa batas, no, ang pangailangan natin na isama sa curriculum ang West Philippine Sea. But at the same time, I would also like to take this opportunity to recognize yung mga sinimulan na ni Secretary Sani Angara sa pagpapatibay ng ating kaalaman pagdating sa usapin ng West Philippines. At isa pa ho sa mga ipinunto rin ni Congressman Marcoleta yung pakikipagdialogo at diplomasya daw ang kailangan para
maigiit kung ano ang sa Pilipinas. Kung gerahin daw ba tayo ng China, kayo raw bang nasa unang hilera o ibabala niya lang kayo sa kanyon? Ano ho ang masasabi niyo, Ren? Alam mo, Ms. Connie, hindi ko maintindihan kung anong pagkakaintindi ni Congressman Marcoleta ng gera. No? This has been the line of the previous administration noong panahon ni Pangulong Duterte na wala siyang magawa sa West Philippine Sea dahil magkakagera. But we need to understand, 3 taong mahigit nang tinitindingan ni Pangulong Marcos ang laban natin sa West Philippine Sea, hindi pa naman nagkakagera. No? Secondly, yung argument niya na dialogo, diplomasya, negosasyon, is also being engaged by the Department of Foreign Affairs. No? Hindi naman natin to pinipigilan. Our DFA, the diplomats under Secretary Tess Lasso, has been engaging actively the People's Republic of China. And lastly, the transparency efforts of the National Task Force on the West Philippine Sea is not provocation. We're just telling the world what is happening, and we're exposing the illegal and aggressive actions of the People's Republic of China. Okay, marami pong salamat sa inyo pong ibinahagi sa aming oras. Thank you, Ma'am Connie. Yan po naman si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Susubukan pa natin kunan ng bagong pahayag ang mag-amang Marcoleta tungkol po sa mga sinabi ni Commodore Tariela.